Kamusta mga Repapits? Bago tayo mag-umpisa sa aking topic, i-play muna natin to para magkaroon tayo ng some kind of vibes. Ang sabi ng mga tao, mayaman, mas mayaman. Mga taong naghihirap, lalo lamang naghihirap. Ito ay dahil kulang tayo sa kaalaman. Matignitis sa buhay, resulta kahirapan. Mahirap ka, pag mahirap ka sa vision mo. Sa buhay mo, pang mahirap din magiging actions mo. At pang mahirap din ang magiging resulta. Kung di tayo a-action na pang mayamang pag-iisip. Kung pulubi o mahirap ka na nabuhay, pulubi ka rin bang mamamatay? Tanong ko sa inyo, kasalanan ng ating kung nasaan tayo ngayon. Kung hindi tayo kikilos, patuloy maghihirap. Di nyo pa alam, tayo lamang mismo nagpapabigat sa mga sarili nating pamumuhay. Nang dahil sa maling mindset na tinuro sa atin ng ating magulang at ng ating mga ninuno. Okay, tama na ang aking advertisement ng aking song. Okay, ang video na to, ang magiging topic natin dito ay kung halimbawa kayo first time na nag-invest sa property or first time home buyers kayo, or kayo yung mga tipong may pera na may ilang milyon na kayo at hindi nyo alam kung saan nyo ba ilalagay yung pera para ito'y humaba ang buhay or lumago. Usually kahit ako mismo bumili ako ng bahay, pero hindi ibig sabihin kapag bumili ka ng bahay ay yun yung first and last mong bahay. Sa tuwing ikaw ay nagiging first home buyer, it doesn't mean na mag-i-stick ka na ron ng forever. Kasi pwede mangyari niyan, it's either for investment or maaring hindi mo masyadong type yung bahay, kaya gagawin mo, hayaan mo lang tumakbo yung panahon para kumita ng ilang percentage yung bahay na yun, and then after that ipagbebenta mo at bibili ka uli ng another bahay. Ngayon kung halimbawa hindi mo na naman uli nagustuhan yun, hindi mo masyadong napil yun, ganun uli gagawin, patatakbuhin mo yung panahon para lumaki yung value niya sa market, and then after that ibebenta mo hanggang sa makuha mo na, hanggang matagpuan mo na finally yung iyong dream house na magsisilbing talagang pinaka last house na bibilin mo para sa pamilya mo. Ngayon dito sa aking whiteboard, sabi dito sa kaliwa house, and then sabi dito sa kanan ay commercial. Ano ba mga kakaibahan nito? Ano ba ang magiging benefits natin kung isa dito ang kukunin natin at isa dito ang babaliwalain natin? So ganito yan. Halimbawa first time, nakailang milyon ka at talagang pinagsikapan mong makapag-ipon, gumawa ka ng lahat ng paraan para lang makabili ng dream house mo, o parang makuha mo ang isang bagay na parang sa panaginip lang mangyayari. Sabihin na natin, i-assume natin bumili ka ng bahay, 2 bedrooms lang yon, tapos may 1 bath tsaka may garage, mga ganon. Ngayon ang worth noon ay 3.5, at ang maaring kitain nito halimbawa sa market, kung halimbawa gagawin mong investment to, hindi ako masyadong nag-research kung magkano nga ba ang pwedeng kitaan dito kapag pinapagulong mo ang panahon. Sabihin na lang natin kunwari 5% to 10% up ang pwedeng maging interest neto sa market. Kung halimbawa tinitiran mo tapos hinahayaan mo lang tumakbo ang panahon, then kunyari 5 years, after 5 years saka mo binenta, yung 3.5 mo maaring madagdagan ng ilang daan libo, or maaring maging maaring maging saktong 4 million o whatever, parang ganon. So iyon ang pwede nating mapala sa tuwing bumibili tayo ng bahay. Kung iyon ay either titiran natin o hindi, kikita ka ng ilang percentage annually. Ngayon para kumita ka talaga dito, parentahan mo o ipalis mo yung bahay mo. Kung alam mong bumili ka ng bahay at hindi mo naman talaga titiran, ang gawin mo, binili mo to as investment. So gagawin mo ngayon, ipapalis mo siya annually. Kapag pinalis mo siya annually, kunyari may isang kind of contract 1 year na keso ganito ang monthly neto, tapos kailangan makumpleto mo tong 1 year na to. Pag hindi mo na kumpleto to at sa pilitan kang umalis o na trip mong umalis bago mag 1 year, it's either bibigyan mo lang sila ng konting percentage ng perang dinown sa'yo ng pang 1 year, or maaaring totally i-forfeit mo na
mapoforfeit yung dinaw nilang pang 1 year na renta dito sa iyong bahay. Maaring ganon. It's either bigyan mo ng portion sila or totally sa'yo na yung perang matitira. Kunyari sa loob ng 1 year naka 6 months lang sila, edi yung 6 months na rent nila mapupunta sa'yo, or maaring sa 6 months na yon mga 25% mapupunta sa kanila, and then the rest sa'yo. Dahil kasi nga naman, siyempre ginagawa mong negosyo yung pagpapalis, so talo ka ron, di ba? So pag umalis kasi yung nag-occupy ng place mo, matetengge yung bahay mo. So hindi ka nakakasigurado kung kailan ka makakakuha ng panibagong tenants. Hindi naman to basta condominium na makikita mo sa Makati o sa Pasay o whatever, na kapag pag umalis ang nagre-rent sa condo mo, ay mismo sa may condominium, sa may mismong building na yon, sila ang magmamanage na kumuha uli ng panibagong tenants sa mas madaling panahon. Pero since ito bahay to na kung saan pwedeng ang location niya from suburban area o kaya subdivision or whatever, so hindi ka nakakasiguro kung hanggang kailan mababakante at kung gaano kabilis at kabagal kang makakuha ng bagong tenant sa bahay mo na pinalilis mo annually. So ganun technique doon. It's either bibigyan mo ng ilang percentage yung nagre-rent na umalis ng mas maaga pa sa 12 months, or maaring totally sa'yo na mapupunta yung the rest of the money na iniwan nila. Kunyari sa 12 months naka 8 months lang sila, o di meron kang 4 months na rent nila na mapoforfeit na sa bulsa mo na mapupunta. May mga ganung klaseng may mga ganung klaseng mga contract sa lease. O kaya maaaring ikaw yung may 20% doon, and then yung the rest ibibigay mo uli doon sa parang gano'n, basta depende sa kung anong klaseng agreement ang ibibigay mo sa iyong bagong tenant sa iyong bahay. So parang gano'n yun. So sabihin na natin hindi tayo nagpaparent, tinitiran natin. Sa kada 1 year, maaring ilang percent ang magiging interest nyo annually. So magte-take pa ng few years, like at least 5 years para kumita ng ilang daang libo. At saka depende sa kung gaano bumababa, tumataas ang stock market, kung gaano bumababa, tumataas ang realty na business, parang gano'n. So doon natin malalaman kung ilang percentage ba ang kinikita ng bahay natin every year. Ngayon, pag dito naman sa commercial place, ikukumpara natin yung perang nilagay natin dito sa bahay at yung mga interest o pwedeng kitain nito annually. Dito sa bahay mo, maaaring parentahan mo to ng it's either 10,000 pataas, 10k pataas. Sabihin na natin kung 10k pataas yan, or 10k monthly. So sa loob ng 1 year, 110k ang 120k ang magiging income mo diyan kung ipapalis mo siya ng 10k lang. Kunwari 120k lang ang pera mo diyan. Tapos sa kada yearly tumatakbo, tumataas yung value ng bahay mo. Tumataas yung value. So kumita ka na ng 120, tapos tumataas pa yung value. Pero siyempre, since nagpaparent ka, maaari merong some kind of maintenance na mangyayari doon. Sa may 120 mo, maaari mababawasan ng konti yun. And then after that, siyempre, lumilipas ang isang taon, tataas ang inflation rate. So whatever amount na nakuha mo sa pagpapalis mo, like 120, kunyari ang naging inflation rate ay 10% kunwari. So yung 120 mo, bawasan mo ng 10%. Kung ano yung natira, yung the rest na tira na yun, kakaltasan mo pa nung whatever maintenance na gagawin mo o renovation doon sa bahay. Kung halimbawa may some kind of problem sa bahay mo, so kakaltasin mo ron. So hindi mo totally makuha yung saktong 120 after inflation rate at after kung anumang maintenance na dapat mong gawin sa loob ng isang taon kung sakaling meron kang dapat gawin sa bahay habang pinarerentahan mo. So hindi mo totally makuha 100 or lalo na yung 120. So ngayon, dito naman sa commercial place, sabihin natin sa commercial place, etong commercial place ay worth 6 million to. Parang ilang square meter lang to, na kung saan ang commercial place is good only for commercial use. Good
lang para sa pagtayo ng mga negosyo, parang ganoon. Magtatayo ka ng negosyo. Ngayon, ang pwede maging purpose nito, it's either katulad nito, 6 million kunwari yung itong commercial place na binili mo. Kunyari hindi mo sinet na hindi ka bumili dito, hindi ka bumili ng bahay, at dito mo tinapon ang pera mo sa commercial place. Na kung saan yung commercial place may 3 pintuan na pwedeng parentahan. It doesn't matter how big or how small yung space, pero pinag-usapan dyan may 3 pintuan na parerentahan. Usually kapag magpaparent ka ng commercial place, mababa niyan commercial place 15k monthly. 15k monthly ang parerenta mo dyan, 15k. Ngayon binili natin kunwari ito yung commercial place ng 6 million. Meron tayong 3 paupahan sa isang pinto, 15k monthly. So sa loob ng 1 year, that's 180k. So 3 pinto yun, i-times natin ng 3 pinto, magiging 540k annually ang kikitain dito sa commercial place na iyong binili na worth 6 million. Ngayon, maka 5 years ka nagpaparent ng ganun tuloy-tuloy na kung saan posible talaga mangyari yun na 5 years, 3 door ng commercial place mo marerentahan the whole 5 years. Dahil commercial place nga it's either yung isa doon, isang pintuan doon, ikaw magtayo ng sarili mong negosyo, at yung 2 pintuan doon ay iparentahan mo, ipalis mo, di ba, annually. So sabihin na lang natin, assume na lang natin kunwari hindi mo tinayuan ng sarili mong business at 3 tao ang nagre-rented sa commercial place mo. Sa kada isa ay 15,000 ang rent. So monthly, kada isang pintuan 15,000. Tapos sa annually, ang kita sa isang pintuan ay 180k. Kapag tinimes natin yon, 3 nga kasi yung pinare-rent natin, 3, that's gonna be 540k sa isang taon. Kapag tinimes natin ng 5 years yan, kung 5 years tayo nagdire-diretso nagpapaupa, ang magiging pera natin within 5 years ay 2.7. Isipin natin, 6 million natin binili yung commercial, pero sa loob ng 5 years, 2.7 na ang nagsisilbing profits natin. Kasi yung capital natin naandun pa rin. Etong 2.7 capital yan. Profits, totally profits na yan. Kasi yung commercial place, unang-una, hindi naman basta nasusunog yan o hindi basta mawawala, whatever, parang gano'n. Tsaka annually, tumataas ang value niyan. Parang katulad lang ng bahay, annually, tumataas ang value. So ito, 6 million natin binili. Sa loob ng 5 years, ilang percentage na ang naging ang kinitanan, ilang interest na ang magiging value nan. Maari magiging 6.5 na yan sa loob ng 5 years, o maari maging 7 million na yan sa loob ng 5 years. Pero sabihin na natin, i-assume na lang natin 6 million pa rin siya sa loob ng 5 years, na kung saan imposibleng mangyari na 5 million o 6 million lang sa loob ng 5 years na tumakbo. Imposible mangyari yun dahil tumataas nga ang market value ng lupa, bahay, whatever, di ba? Pero i-assume na lang natin, kunwari 6 million na lang pa rin yung commercial place commercial place na binili mo sa loob ng 5 years. Pero kung titignan natin, pinarent nga natin, pinalis natin sa like for 5 years, 15,000 each door, 3 yon. So sa loob ng 5 years, 2.7 ang profits, habang ang kapital mo eto pa rin. Yung kapital mo may 6 million ka pa rin dahil nandun pa rin yung ano mo eh. So kung sasabihin natin umubos tayo ng 10 years dito, edi meron tayong 5.4 million. 5.4 million plus sabihin na natin sa loob ng 10 years, kunwari na lang halimbawa hindi pa rin talaga walang interest o hindi tumubo, hindi lumaki ang value ng commercial mo. Isipin mo 5.4 sa loob ng 10 years, 5.4 plus 6 million, magkano ang pera mo? 11 million point 500, di ba? 11 million and 500,000 ang pera mo. Magkaroon ka ng ganito, parang hindi mo kailangan magtrabaho, geto ganyan, di ba? Kasi meron kang worth 6 million na property, and then every 5 years meron kang 2.7. Pero totoo na hindi pa ganun kalaki yun sa loob ng 5 years. Kasi sa loob ng 1 year, sa 3 pintuan, 540k lang. Kung ang lifestyle mo naman ay higit pa sa 540 annually,
maliit yun. Pero kung ang lifestyle mo sa loob ng isang taon ay nasa 250k lang sa loob ng isang taon, so panalo ka. May 6 million ka na ikit na kapital, tapos sa 540, 250 lang makukuha mo. Ang laki pa rin ng perang masasave mo annually. Lalo na kung pagsasabihin natin sa loob ng 5 years, limang tag to 250 lang ang tatanggalin mo. So magkano yon? 250, 500, 1.250 lang. 1.250 lang ang mauubos mo rito. So meron ka pang more than 1 million na perang masasave sa loob ng 5 years. So panalo ka, di ba? Sabihin na natin kunwari sa loob ng 5 years naka 2.7 ka na nga, tapos dinicide mo na i-let go tong commercial place mo. Sa loob ng 5 years na may some kind of interest na mangyayari dito sa may property mo na 6 million. Sabihin na natin sa loob ng 5 years kumita na lang siya ng 20%. Magkano 20% ng 6 million? Tingnan natin, mahina tayo sa calculation eh. Magkano ang 20% ng 6 million? That's 1.2. 1.2 ay di magiging 7.2 na to. 7.2 sa 5 years. Tapos 2.7. O di ba? Plus 2,700,000. Pucha, di magkano ang pera mo ngayon? Plus 6 million. Sa loob ng excuse me. Sa loob ng 5 years, kumita ka ng 2.7 and then yung 6 million mong capital sa property naging everything naging 9.9 million na. Halos 10 million na ang naging pera mo sa loob ng 5 years lang. Diba? Pero dito, kung bibilangin natin to, kahit kumita pa to kunwari ng 10% yearly sa loob ng tingnan natin 3,500,000 kahit yearly kumita to ng 10%, magkano lang ang pera nun sa loob ng 5 years? Magkano lang ang magiging pera? Magkano lang ang magiging profits niya sa loob ng 5 years? 1.7, 1,750,000 sa 5 years. Tataas lang ng 1 million mahigit o almost 2 million. Basta 1.7 ang magiging interest nito sa loob ng 5 years. Kung ito ay kikita ng 10% o tataas yung value ng bahay mo na 3.5, kung tataas ng 10% annually sa loob ng 5 years, 10%. So, di ba? Ganun ang nun. So, magiging 1,750,000 ang magiging profits mo rito sa loob ng 5 years. Di ba? Pero dito naman, sa loob ng 5 years, ang profits mo, yung initial profits mo, 2.7 na agad. Tapos dito, another 20% ng 6 million, ang another 20% ng 6 million ay 1.2. So, lumalabas na 3.9 ang profits mo. 3,900,000 ang profits mo. Diba? Itong 20% sa 6 million mo ay nasa 1.2. Diba? 1.2. So total ngayon yan 3.9 million ang naging actual mong profits, balik pa yung 6 million mo. So meron kang halos 10 million sa loob ng 5 years. Dito naman sa loob ng 5 years, ang kita mo lang dito kung halimbawa 10% annually ang magiging interest value niya annually, 10% sa loob ng 5 years, 1.750 lang. So 3.5 tapos 1.7, edi magkano lang to? Edi
nasa 5,250,000 ka lang. Nasa 5,250,000 ka lang. Pero dito, nasa, ano ka, 9.9 million. Dito, 5.2 million ka lang sa bahay. Pero dito, 9.9 million ka sa commercial place. So, isipin nyo, alin na magandang pagtapunan ng pera? Bumili ka ng bahay or bumili ka ng commercial place? Dito, pag bumili ka ng bahay, kinakailangan mo maghintay ng few years para kumita ng malaki. At kinakailangan mo pa rin magtrabaho para meron kang pantusto sa tubig, ilaw, pagkain, utility, panggas mo, lahat ng things na dapat mong ginagastos sa bahay, sa pang-araw-arang pamumuhay, kinakailangan mo pang magtrabaho, di ba? Para ma-sustain yung iyong asset, which is yung bahay at lupa mo. Kasi kung wala kang income, wala kang kunyari, totally pinaghirapan mong maka-acquire ng bahay na to, nag OFW ka or sa whatever, sa kung saan mo mang kinuha yung pinambili mo daw worth 3.5, and then after that bumili ka ng bahay, wala ka ng pera. Binili mo yung bahay, wala kang pera. Tapos wala ka rin masyadong alam o nalalaman sa investment o negosyo. Kung meron ka man nalalaman ng investment, ito lang, yung bahay at lupa na binili mo na 3.5, tapos inaasahan mo, kikita ko dito, investment to. Pero magtatagal pa ng ilang panahon bago ka kumita dyan. Plus tinitiran mo pa, di ba? Pero kung pinarerentahan mo to, kahit tagta 10k sa 1 year, meron kang at least, sabihin na natin, mga 80,000 every year. Pero kung meron kang getong bahay, tapos hindi mo naman tinitiran, saan ka titira? Magre-rent ka. Yung 80,000 in 1 year, kulang yun para sa sarili mo, at lalo na pag may family ka, kulang yun sa 1 year. Dahil yung 80,000 na yun, baka mag-last lang yun ng like 6 months. So magiging negative ka after 6 months. So saan mo kukunin yung the rest na perang gagastusin mo at ng pamilya mo, kung ano bang nalagas mo lang kinita mo rito habang pinarerenta mo siya kung nalagas, o di ba? Parang wala rin. So para mas maganda, hindi mo na lang dapat binili yung bahay, bumili ka na lang ng ganito, commercial place. Kasi dito, bumili ka ng commercial place, eto nga, yearly kikitain mo 540k. 540k ang yearly income mo. Kahit sabihin pa natin mangupahan ka ng condo o mangupahan ka ng condo o mangupahan ka ng isang maganda o matinong apartment, it doesn't matter dahil sa loob ng 1 year, meron kang 540. Kahit sabihin pa natin sa 540 na yan, nalagas mo yung 300, meron ka pa rin 240k na savings annually. Diba? Kunyari sa 540, 300k na lang nagastos mo. Yung pag-rent mo, utility bills mo, yung ano mo sa kotse, gito ganyan. 300 na lang, sabihin na lang natin na yari mo. So, meron kang 240k savings annually. 240k savings annually habang nakikip mo yung 6 million mong kapital, di ba? Kasi ito sa tatlong na to, hindi ka nakatira dyan, pinarerentahan mo, pinalilis mo annually. Tapos ikaw is either nakatira ka sa magulang mo o kaya nakatira ka sa pamilya ng asawa mo, or nagre-renta lang kayo ng asawa mo ng either condo or apartment, anong ganun. May matitira pa rin kayo, may savings pa rin kayo sa loob ng 1 taon. Hindi katulad dito, kung wala kayong some kind of type of business, at totally ito lang pinaka main asset nyo, bahay at lupa, at maaaring nagtatrabaho pa kayo, maaaring meron kayong kinakailangan nyo pa rin magtrabaho dito, at naka-afford na kayo ng 3.5 million na bahay, wala naman kayo ibang pagkukunan sa mga panggastusin nyo. So may bahay nga kayo pero kinakailangan nyo pa rin magtrabaho. So ang titirahin yung method ay kinakailangan pa rin ng active income. Hindi katulad dito, ang ginagawa natin dito hindi active income kundi passive income. Ang pera gumagawa ng pera para sa inyo. Pero dito naman lumalabas na habang gumagawa ng pera itong bahay ninyo annually, kinakailangan mo pa rin kumagat ng active income, na kung saan kinakailangan mo pa rin mamuho ng dugo at pawis pagod mo para mabuhay kayo. O di ba? Ngayon, meron pang isang technique dyan.
Kung alam mo meron ka palang 3.5, huwag mong bibilin ng cash to. Huwag mong bibilin ng cash, utangin mo sa bangko. Utangin mo sa bangko, sa 3.5 na yan, sabihin na natin, sa 3.5 ilagay mo yung 2 million. Nasa ganon, ang utang mo na lang dito sa bangko na to ay 1.5, di ba? Lagay yung 2 million, may 1.5 ka. Tapos yung 1.5 na yun, i-invest mo sa other businesses. O kaya maglagay ka lang dito ng maglagay ka lang ng 1 million, di meron kang 2.5. Sa 2.5 na yan, pwede kang makakuha ng another place din. O kaya, it's either umutang ka uli para bumili ng isang commercial place na parerentahan mo, na kung saan kakalkulahin mo magkano ba ang interest rate ng bangko kapag inutang ko tong bahay at inutang ko tong commercial place. Dito sabihin na natin, sinet mo na sarili mo, willing ka magbayad ng whatever interest dito. Dahil, kumbaga halimbawa nakalkula mo na kung ano yung magiging annual income neto o annual na interest na pwedeng kitain. And then, dito naman, nakita mo na kung magkano yung annual na kikitain neto every year at kung magkano magiging interest neto kung halimbawa ito'y inutang mo sa bangko. Diba? It's either ito lang ang utangin mo, tapos ito naman bilhin mo mismo in cash yung commercial place kung meron kang pambayad, diba? Kung meron kang totally pang fully pay ng commercial place. Pero pinakamaganda kung house lang talaga pag-uusapan at titiran mo tong house, hindi mo parerenta o hindi mo papalis, wag mong bibili ng 3.5 in cash. Bilhin mo lang o i-loan mo siya, utangin mo siya. Kung kayang mag-down ka lang ng 500 dyan, edi mag-down ka ng 500, nasa gano'n meron kang 3 million na pwedeng gamitin, na kung saan maglalas ng ilang taon yun. Kung bang wala kang trabaho, maglalas ng ilang taon yung 3 million mo, maglalas ng ilang taon yan. Pero syempre hindi ka naman maglo-loan ng ganito, naglalagay ka lang ng 500 tapos may 3 million kang cash, tapos ginamit mo lang yun ng ilang panahon at wala kang trabaho. Hindi mo gagawin yun syempre, kasi kadalasan gagawin mo yan, meron kang 3 million, nagtatrabaho ka na at maaring gumagawa ka na ng business, o kaya maaring hindi ka na nagtatrabaho pero meron ka ng businesses na pinapatakbo, nasa ganun mabayaran nga to. Kung halimbawa ang interest neto monthly, like I don't know, maybe kung halimbawa nagbabayad ka ng mismong principals at saka yung interest, binabayaran mo na. Kunyari dito sa bahay, ang binabayaran mo dito like 20,000 pesos. Sa 20,000 pesos na, parang ang kalahati lang ng 20,000 pesos ay yung principal. Tapos yung kalahati, sabihin natin kunwari, ano yon, interest na yon. Sa tuwing nagbabayad ka ng amortization, kasama na yung interest at nakakaltasan na rin yung principal. Maaaring gano'n. So, kung naiisip mong halimbawa 20k ang binabayaran mo dito sa bahay, 20k monthly, so kinakailangan mong spend yung another 3 million mo sa pagtayo ng business. Kung ikaw ay kumikita like 30k o 60k sa worth 3 million mong pera, nagtayo ka whatever business from tiny to micro to medium to big business, kung lahat ng business na yun kumikita ka between 50,000 to 100,000 monthly, panalo ka, magiging living large ka kasi babayaran mo lang dito 20,000 monthly, tapos kumikita ka kunwari ng 100,000, may matitira pa rin sa yung 80,000. Kahit sabihin pa natin yung the rest ng pera medyo konting backup sa may mga businesses mo, sabihin mo sa 80,000, kalahati mo yung 80,000, di may 40,000 ka pa rin, di ba? Pero usually hindi ka naman mag-spend ng that much money kung sakaling meron mga businesses ng kasi gagawin mo lang yung pang backup, yung another 40,000. Kunyari na iwan na lang sa'yo 80,000, yung 20,000 na punta sa bahay. 80,000, sa 80,000 na doon mo kukunin pagkain, utility bills mo, geto ganyan, mga gastusin sa araw-araw na mga kotse. Sabihin na natin may matitira siguro sa inyo sa loob ng isang buwan, like it's either 60,000, hindi, sa 80,000 siguro baka kalahati din ang matitira sa inyo. So 40,000 lang ang magsisilbing profits nyo monthly, profit sa business, habang nakakabayad kayo nitong bahay, habang meron kayong mga businesses na pag-aari. So parang ganun yun. So medyo masakit sa ulong isipin, medyo masakit sa ulong intindihin yung mga sinasabi ko. Pero kapag nandun kayo sa mga posisyon na mga sinasabi ko,
like sa posisyon ko, maintindihan yan. Sa ngayon, maaring medyo mahirap pang isipin o intindihin sa inyo. Pero ako magsasabi sa inyo, once na try nyong mag-gather lahat ng mga information tulad ng mga nagsasabi ko, tinuturo ko dito sa YouTube, ay later on marirealize nyo unti-unti, automatic marirealize nyo, ba okay nga no, tama nga pala to si Kolokoy Alex Onsi na to, akala ko kamukha lang to ni Manny Pacquiao na walang nalalaman, o di ba? Parang gano'n, maaring may mga tao sa inyong gano'n na mangangantsaw sa akin, si Manny Pacquiao naging ano na, motivational speaker, di ba? Darating ang panahon, maunawaan nyo ang mga sinasabi ko rito, simula sa very tiny information, small information, or very basic information, maunawaan nyo yan later on. Tulad na lang dito, hindi porket may pera ka, pambili ng bahay, ay bibili mo na yung bahay. Mas magandang utangin mo yung bahay, para na sa ganun, meron kang other pera na isasa talaga pantayo ng negosyo. Yung pera na yun is either, yung kunyara may 3 million ka nga, 3.5 to, nag-down ka lang ng 500,000. Tapos monthly amortization mo rito, 20,000 kunwari. Sa 3 million na yun, ang gagawin mo, i-diversify mo yung 3 million mo. Lagay mo sa micro business, konting pera. Lagay mo sa tiny business, micro business, medium business, big business. And then, yung the rest na pera, ilagay mo sa savings. The rest na pera, ilagay mo sa emergency fund. Tapos yung the rest na pera, ilagay mo sa investment. Ganon. Tapos yung the rest na pera isettle mo sa mga budget nyo sa luho. Tapos ilagay nyo yung the rest na pera sa budget nyo mismo sa mga necessity stock, tubig, ilaw, pagkain, gas, maintenance ng kotse, geto ganyan, mga necessity. So ganun yung i-diversify nyo yung 3 million na hawak nyong cash. Dahil sa ganun, meron na kayong emergency fund, meron na kayong saving, meron na kayo para sa life insurance nyo, meron na kayo sa health insurance nyo, meron na kayo sa business, meron na kayo sa investment. Ano sa palagay yung mangyayari kung halimbawa ganun kalinaw ang pananaw nyo sa buhay ninyo? Ganun kalinaw, ganun kaganda ang balance sheet nyo every year, diba? Kasi pag every month, para medyo mas maganda, annually meron kayong balance sheet. Every month kinakanan ilista, i-record nyo mga perang lumalabas at pumapasok, di ba? Okay, businessman or yung mismong saktong pinagkagastusan nyo sa bahay, necessity man o luho, dapat nakalista yan para nalalaman nyo kung saan papunta ang pera, di ba? Kung saan napupunta ang pera at kung paano ba to mababawi yung perang umaalis, paano ba mababawi yun, paano ba babalik yun na may kasama pa, di ba? Parang ganon. So kung feeling nyo interesting at informative itong video na to, i-click nyo yung like button, i-share nyo itong video ko at mag-subscribe na rin kayo. The more na ginagawa nyo yan, the more na makakita kayo ng mga ganitong videos na maaring makikita o mararamdaman nyo na informative pala ito, interesting na at helpful pa kung tutusin.